baso, magpo-form yan. Pag nilagay mo sa timba, magpo-form kung anong shape ng timba. Ganun din po sa buhay. You may never know kung saan tayo mapupunta sa ating pong buhay. That's why competence and character is very important for us. So yung tubig po, that will be one of the essential things na kinakailangan. Tama po. That will be one of the essential things ng ating pong buhay. Hindi po tayo mabubuhay, may hihirapan tayo mamuhay kung wala pong tubig, kung wala pong daloy ng water. So in that case po, yung pagiging tubig po, sana maging katulad kayo ng tubig. Essential ng tubig, so you must make yourself essential to the community or to the society. You should always remember na dapat lahat ng ginagawa natin, meron po tayong impact, may nagagawa tayong pagbabago, o meron tayong mga difference na naibibigay, pero in a positive way. Pero alam natin na ang buhay po hindi madali. Dahil sabi ko nga kanina, you may never know kung saan ka ilalagay, kung saan ka dadalhin ng iyong tadhana. At sa buhay ko, hindi pa pwedeng all the way ay maganda yung ating pong tinatahak na daan. Susubukin mo tayo ng panahon, marami pong mga failures, maraming obstacles. Pero one thing na gusto ko ibigay at ipaalala po sa inyo is never let your failures be the hindrance of aiming or achieving your goal po. Dahil I just want to let you know that failure, yan po ang magpapalakas po sa ating pagkatao. Yan po yung magbibigay sa atin ng pagkakataon to contemplate and to reflect kung ano pa ba yung mga naging pagkakamali natin sa buhay. And that will make you a stronger person. That will give you a more stronger character. Sabi ko nga, yung tubig kanina, di ba? Be essential. Kasi yung tubig, clear yung water. Tama po ako. Kapag clear ang water, malinis. Yung pag-shape po ng water, that is the competence. And yung clearness po, yung pagiging malinaw ng tubig, that should be your character. You should always be clean. Para kayo ay laging hinahanap, laging kinakailangan. Kasi kung madumi ang tubig, iinumin nyo ba? Ipapabaligo nyo ba? Diba hindi po? So ganun po yung gusto ko natin mensahe para sa bawat isa po na naririto. Kaya yung mga, minsan nga po talagang may failure din sa yung mga tubig. Pag nilagay sila sa baso, minsan di natin alam, nag-leak, di ba? Basag pala yung baso. So, isa na yun sa mga failures na nangyayari sa simpleng bagay na yun. Yan ay kinukumpara ko sa failure dahil marami tayong pagsubok na pwede kong ma-encounter. At sabi ko pa, isa pa, one more thing, yung failure po, dahil mataas ang gasolina ngayon, sige, relate natin sa gas. Let it be the fuel that will ignite your passion to strive harder. So yun po, gamitin natin yung ating mga failures. Natapa ka, bumangon ka, and you should think on how you will do better the next time around. You will do the same thing over and over again. Linaw po ba? Nasusundan po ako? Ayan. So ako po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. At ako po, salamat po. At buo naman po ang aking tiwala sa ating mga graduate students. At syempre sa paaralan na ito, buo po at malakas ang aking loob dahil nakikita ko yung tema sa inyo that you are prepared to lead with competence and character. So muli po, magandang hapon po. And I hope ay mga natandaan kayo sa sinabi po ng po at sana po ay isang puso at isang buhay niyo po ang bawat mga sentence or bawat salita na aking sinabi ngayong hapon na ito. So good luck on your future endeavors. And once again, congratulations sa mga dear students natin. Once again, palakpakan po natin yung ating mga graduates. And again, maraming salamat po sa Art Technological School for trusting me to give us a message ngayong hapon nito. So muli po, magandang hapon. Maraming salamat po. Thank you very much for that very inspiring message. A round of applause for Mr. John Angelo Jaja Serna Buna. To express our heartfelt gratitude, may I call